Isa po mapagpalang umaga sa bawat isa. Good morning! Nabagay niyo na ba ang inyong katabi? Morning po. Tayo sandaling manalangin at magpasalamat sa Panginoon para sa isang panibagong linggo ating kanyang pinagkaloob sa atin. Kapagpalang Diyos, dakila, buhay at makapangyarihan. Salamat po, Panginoon, sa isang masaganang araw na ito, Lord God, na kami pinigyan ng pagkakataon na pumunta sa inyong bahay sa bahay. Dumulog, lumapit, magpasalamat, magpuri sa inyo, Panginoon. Itong oras sa daling ito, Lord God, ilalaan namin para sa kaluluwalhati ng iyong pangalan, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa, Panginoon. Tanggalin mo lahat ng mga agam-agam, lahat ng suliranin, lahat ng pagsubok na aming kinaharap sa nakalipas na linggo, Lord God. Sa oras na ito, ang focus namin ay ikaw. Ikaw ang sentro, ikaw ang mamumuna sa gawain nito. Dalangin ko, Lord God, na hipuin mo ang bawat isa. Ikaw ang makita, hindi ang aming karunungan, hindi ang aming kagalingan sa pagtugtog, sa pag-awit, sa pagsayaw, kung hindi ang iyong kabutihan ang mangibabaw, Lord God. Ang pagningning, ang iyong kadakilaan. Salamat po sa walang hanggang pag-ibig mo na patuloy mo binibigay sa amin, Panginoon. Katagumpayan ang gawain ng aming iiwan, Lord God, sa umagang ito. Ikaw ang mahahayag, ikaw ang itataas sa aming kakainin salita na nagmumula lamang sa inyo, Lord God. Gamitin mo po at kasampapanin mo po ang inyong lingkod, Lord God, sa ganon. Tanging karunungan mo ang kanyang mahayag, ang kanyang mataas. Salamat po na maraming papuri. Itanging sa iyo, binabalik sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming Hari, Panginoon, tagapagligtas. Amen. Sino ba yung pinakamalakas sa palakpak para sa Panginoon? Bigyan natin yung the best. Purihin natin siya.
Samahan niyo ako makibasa sa Book of Philippians. Chapter 2, verse 9 to 11. Sabay-sabay nating basahin, mga kapatid. Kaya nga, Amen. Malayang ipinahayag ni Pablo na ang tanging Diyos ang sentro ay si Yesu Cristo. Mga kapatid, marami tayong gawain. Marami tayong trabaho, suliranin, sa paaralan man, sa negosyo. Ngunit, meron tayong responsibilidad bilang isang Kristiyano. Hindi natatapos sa gawain sa labas ang ating buhay. Pagdating ng araw tayo ay magsusulit. Ano ang may pagmamalaki natin sa Panginoon? Totoo ba na siya ang lahat-lahat sa atin? Siya ang sentro ng ating buhay? Sa oras na ito, I want you to remind yourself kung ano yung dahilan kung bakit kayo pumupunta sa bahay-sambahan. Para ba makinig ng magandang awitin? Para ba ma-please yung tenga nyo sa salita lamang ng tao? Or nandito kayo para ma-please ang Panginoon? Para malaman yung karunungan na ibinibigay niya para sa atin? The center of it all. Oh, Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From the beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center of my life.
kagalakan sa Diyos ang maging tagapagsalita niyo po ngayon. At magandang umaga sa bawat isa. Lalo-lalo na po sa ating Diyos na buhay. Amen? Nakasama natin ngayon at hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. So let us pray. Tayo po humingi ng revelasyon sa Panginoon ngayong pong umaga. Amang Diyos na nasa langit, na punong-puno ng habag at pagpapala. Kapasalamat po kami, O Diyos, sa iyong walang hanggang pag-ibig, kagalakan, Panginoon, sa bawat isa ang iyong igawan. Dalangin ko po, Panginoon, ang banal na Espiritu, siya kumilos sa aming kalagitnaan. At dalangin ko, O Diyos, na buksan ang aming puso't isipan sa pagdaloy ng iyong salita, ay lubha naming maunawaan, Panginoon, ang iyong magandang plano sa bawat isa sa amin. At dalangin ko, O Diyos, ang banal na Espiritu mo siyang mangusap sa bawat isa, at ang iyong salita ang magsilbing binhi ng pananampalataya, O Diyos, maging kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Lalong-lalo na ngayon, Panginoon, na napakahirap ng buhay dito sa daigdig. Pandemya, Panginoon, dalangin ko po ang katatagan ng bawat isa at maging tapat kami hanggang wakas. Ikaw nga po ang mataas sa aming kalagitnaan at mapapurihan. Bigyan mo ng karunungan yung upang lingkod upang maipahayag ko yung salita na nagmumula lamang sa iyo, O Diyos, at ikaw ang mataas sa aming kalagitnaan. Dalangin ko po na samahan kami hanggang sa matapos ang pag-aaral na ito. Sa pong aming samang dalangin na may pasasalamat. Sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Kristo, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. To God be the glory. Hallelujah. Okay. So last Sunday po ng Pebrero, at ito po ang Pebrero ay araw ng mga puso. Kaya tinalakay po natin ang pag-ibig ng Diyos una sa lahat. Kapagkat sa dami ng problema sa sangkatauhan, para bagang hindi na nakita yung pag-ibig ng Diyos. Amen? So itinuro naman ni Pastora yung pagmamahal ng Diyos, yung I love you. Na bawat salitang I love you na ating binibigas ay kailangan pong nasa puso natin at isinasagawa. Yun po ang itinuro ni Pastora. At tinuro naman po ni Pastor James ay yung ibigin mo ang hindi ka ibig-ibig. Amen? Loving the unlovable. So ngayon po, ang akin naman tatalakayan is about faith. Amen? Sapagkat sa panahon po ngayon, parang sinusubok yung ating pananampalataya. Amen? Tunay nga na pinararaan sa apoy kung talagang gaano katatag ang mga mananampalataya, gaano ka-faithful ang bawat isa sa atin. Amen? So talaga naman pong napakahirap. At ito po yung panahon ng darating ng Marso, kasi po March 15 nag-lockdown. Tandang-tanda ko po. At mag-iisang taon na po ang COVID-19 na yan, na pandemya. At ngayon po ay may mga variant pa at darating na raw ang vaccine. So, sa ating pag-aaral na ito, nawa po ay maunawaan natin kung ano yung ginagawa ng Diyos at yung gagawin pa sa ating bilang mga anak ng Diyos. Amen? So, let us read, mga magulang kapatid, Hebrews chapter 12, verse 1. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ano daw yung pananampalataya? Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So ano ba inaasahan natin? Inaasahan natin na matatapos din ang pandemya ito. Babalik sa normal ang trabaho, babalik sa normal ang negosyo, at pagpapalain ang mga Kristiyano. Amen? At tayo po ay makakatawid sa mga problemang ito. Agree po ba kayo doon? Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ko kayo pababayaan hanggang sa katapusan ng daigdig na ito. Oo, mababatbat ng kahirapan ang sangkatauhan, ngunit ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. At dumaan man kayo sa apoy, hindi kayo sabi nga sa Book of Isaiah, dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo matutupok. Dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Amen? Kapag we are destined to bless, and we are destined, mga magulang at kapatid, for victorious life,
At tayo po ay may pangako ang Diyos na buhay na walang hanggan, kaya ano man ang mangyari sa daigdig na ito, still, manatili ang bawat isa at maging tapat hanggang wakas. Okay, so things that will destroy your faith. Mga bagay na makasisira sa ating pananampalataya. So, kamusta na ang ating pananampalataya? Nangihina na ba? Di po ba? So, tayo po kailangan natin ng kalakasan sa Diyos. At yung pananampalataya po, ay sabing ganun katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. So, ano po ba yung faith is confidence is what we hope for? Yung mga bagay na inaasahan natin. Napakarami. Di po ba? Na ipinangako ang Diyos. Sa mga anak niya, tayo mga anak ng Diyos at lahat ng bagay pagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Assurance about what we do not see. Yung mga bagay na hindi natin nakikita. So, faith, kailangan manalig ka at mangyayari ang mga bagay na hinihiling mo at makakamtan natin ang mga bagay na hindi nakikita. Amen? So, things that will destroy your faith. So, ano po ba ang unang-una? The first things na makakasira sa ating pananampalataya is wrong understanding of faith. Bakit? Hebrews chapter 11 verse 1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, ang pananampalataya ay hindi nakikita. Kaya dito po, habang lumalakad tayo sa mundong ibabaw na ito, merong pandemya, merong problema, pero still, ang Diyos ay hindi nagpapabaya, at ang Diyos ay may kontrol ng lahat ng bagay, at nananalig tayo na hindi papabayaan ng Diyos ang bawat isa sa Kanya. Nananampalataya. Do you believe on that? Amen. Kailangan maniwala ka para na sa ganon, yung iyong paglakad sa mundong ibabaw nito, meron kang katiyakan at meron kang katatagan sa iyong buhay sapagkat meron kang salita ng Diyos na pinaniniwalaan mo na ang Diyos na nangako ay tapat at totoo. At siya yung may lalang ng langit at lupa. Amen? So, example of Abraham's faith. Tignan po natin sa Genesis 12 verse 1 hanggang 5. Sinabi ni Yahweh kay Abram. So, Abram pa po ang pangalan niya. Isalin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. At this time, 75 years old lang si Abram, nung sabihin ng Diyos na lisanin mo ang bayang ito, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. So, ito yung utos ng Diyos kay Abram. At ano ang pangako ng Diyos? Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Amen? So ano po pararamihin daw? Ang iyong mga anak at apo. So ano po ba ibig sabihin nito? Yung mga mananampalataya, ang binabanggit po rito na pararamihin. Dahil si Abraham po ang ama ng pananampalataya kapagkat siya ay sumunod sa iniutos ng Diyos. Amen? At gagawin siyang pagpapala sa marami. Amen? So we are descendant of Abraham, mga mananampalataya. Do you believe on that? Na tayo po ay nakadestin sa pagpapala sapagkat tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. At binigyan tayo ng karapatan bilang maging anak ng Diyos. Amen? Tingnan niyo po, apo, anak. At 75 years old lang po ito nung sabihin ng Diyos kay Abraham. At ano po, ang sa iyo'y magpala ay aking pagpapalain. At ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Yun yung pangako na yun, lahat ng mga bansa sa daigdig ay pagpapalain. Kung ikaw ay, sumusunod sa kalooban ng Diyos at magiging descendant ka ni Abraham. Amen? So, ganun ang Diyos. Kaya si Abraham po, sumunod siya sa Diyos. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Ilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot,
Sinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanan na ipon nila sa harang. Pagkatapos ito'y nagtungo sila sa Kanaan. Amen? So the Canaan is the promised land to Israelite. Amen? So hindi nagkatubili si Abraham. So anong lesson? Abraham obeys God. Sumunod siya sa Diyos. Hindi siya nagtanong kung saan lugar siya dadalhin. Binanggit ba? Diba? Ng Panginoon, anong magiging kinabukasan ko rito? Hindi siya nagtanong, hindi niya kinwestiyon ng Diyos. Kung hindi siya'y nananalig na ang Diyos na tumawag sa kanya, na nangungusap at nagsasalita, ay Diyos na makapangyarihan, na lumanlang ng langit at lupa, at alam niya ang bagay na darating, bagay na pang sa kasalukuyan, at bagay na hinaharap kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Amen? Doon lesson. At tignan po natin kung anong istorya ni Abraham and Sarah. Si Sarah po, with Sarah, ay ilang taon na po. Samantalang, sabi ni Abraham, sabi ni si Sarah, baog nga si Sarah eh. Magkakaroon ako ng tindami ng bituin, ng mga apo at anak, at sindami ng buhangin sa dalampasigan ang aking mga apo at magiging anak, pauga si Sarah. At kailan nagkaanak si Sarah? 100 years old. Hello? Amen? Ganoon katiyaga ang pananampalataya ni Abraham sa pangako ng Diyos. Samantalang ang mga tao po ngayon, inip na inip na. Bakit hanggang ngayon? Wala pang ginagawa ang Diyos? Tingnan niyo po. Dapat makita natin na in spite of pandemic, ang proteksyon ng Diyos ay nasa iyo at nasa akin, sapagat ang Diyos ay sumasa atin. Hallelujah. Amen. Kaya maraming tao po, mga kapatid, nawawala na ng pananampalataya sa Diyos eh. Nalilimutan na nila ang mga pangako ng Diyos, ang mga ginagawa ng Diyos, ang puro nakikita nila ay mga negatibong bagay. Time, talent, and treasure. Kamusta na ang pagbibigay ng oras para sa Panginoon? Talent, paglilingkod, na napakahalaga rin po. Na still, nagpapatuloy tayo sa paglilingkod, tayo po ay nagbibigay ng oras sa Panginoon, at nagbibigay tayo ng treasure para may magamit sa kanyang gawain. Lahat ng ito ay binibigay natin sapagkat mahal tayo ng Diyos at pinapakita rin natin na mahal natin ng Diyos at hindi tayo natitinag ng mga problema at suliranin sa ating buhay. Ano man ang dumadaan sa ating buhay, gipag man, maganda man ang buhay, kapatid, still, God is in control. Things to destroy our faith ay maling pangunawa patungkol sa pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. Amen? So yun po ang meaning. At makikita natin sa Hebrews chapter 11 verse 6 na hindi kinalulugdan ng Diyos ang mga hindi nananalig at naniniwala sa Kanya. Amen? Kaya ano po? Kailangan malaman natin at unawain. Ano ba ang pananampalataya? Katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. At ito'y mangyayari. At darating tayo at ipakikita ng Diyos sa iyo at sa akin ang kabutihan niya habang tayo lumalakad sa mundong magulong ibabaw na ito. Amen? Very magulo, confused ang mga bagay na nangyayari. Kaya ano, Diyos lang ang nakakaalam. Ang tanong, nagbibigay ka pa ba ng oras para sa Diyos? Ibinibigay mo pa yung talento mo para sa Panginoon, yung mga gift na talent na ibinigay sa atin ng Diyos? Nagpapagamit pa ba tayo sa Diyos? Amen? Yung mga treasure natin, oo, mahirap ngayon ang buhay, pero still, amen, hindi tayo pinagkulang ng Diyos, hindi nagpabaya ang Diyos sa atin, binibigay pa ba natin yung para sa Diyos? Hindi po ba? Alam niyo po mga magulang kapatid, this pandemic affected ang lahat ng bagay. Amen? Pero tanging ang kabutihan ng Diyos ang hindi apektado ng mga bagay na nangyayari sa mundong ibabaw.
Amen? God is still good. Amen? God is still faithful. Dahil buhay pa tayo, meron pa tayong nagpo-provide pa ang Diyos sa ating mga pangailangan. Amen? So ano pa po ang mga bagay na dapat nating malaman? Faith does not make things easy. It make them possible. Oo nga naman. Pananampalataya ay hindi madali. At hindi ito maisi-isi lang. Kung dahil ang hirap manampalataya sa mga bagay na hindi nakikita, pero ito magiging posible if you believe and you will receive. Amen? Manalig, manampalataya. Example of Noah's faith. Hebrew chapter 11 verse 7. Ano po ba ang sabi kay Noah? Hebrew chapter 11 verse 7. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay hahatulan ang sanlibutan. Ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kailan pinibilang na matuwid? Dahil sa pananampalataya. Dahil sumunod si Noe. Take note Anong ginawa ni Noe? Si Noe po ay naniwala sa Diyos. At siya ay gumawa ng malaking arko kahit na tag-araw at walang ulan. Amen? Nangusap ang Diyos kay Noe. At sinabi, gumawa ka ng arko at ililigtas ko. Ang iyong anak, gugunawin na ang mundong ito sa pamamagitan ng tubig, baha. At naniwala si Noe. Ano ho ang nangyari? Pinagtatawanan siya ng mga tao dahil sa kanyang ginagawang arko. At saan siya gumawa ng arko? Arko, sa ibabaw pa ng bundok, mataas na lugar. At alam niyo ba kung ilang taong ginawa ito? If you will read ang istorya ni Noe, pumuputol siya ng kahoy, puno, ahatiin niya yun, gitna, at gagawin niyang malapad na kahoy. Mahaba. Pagduduktong-duktungin niya ito, at lalagyan niya ng alkitran para hindi pumasok ang tubig. Ganun katagal. At pamilya lang ni Noe. At habang siya'y gumagawa, pinagtatawanan siya ng mga tao. Si Noe daw ay nasisiraan na ng ulo. At ito po mga kapatid, ang divine revelation. Bakit po si Noe lang ang nakarinig ng tinig ng Diyos? Because of obedience to God. Kasi ang sabi ng Biblia, wala nang matuwid doon. Wala nang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, kundi si Noe na lang. Amen? So sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, pagtitiwala sa sinasabi ng salita ng Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita sapagkat umaaraw, walang ulan, walang bagyo, still, naniwala siya sa bagay na darating, dahil alam ng Diyos ang bagay na darating, kapatid, naniwala siya. At siya ibinilang na matuwid sa harapan ng Diyos. Pangako ng Diyos, siya at ang kanyang pamilya ay ililigtas ng Diyos. Amen? Ang church po ay parang barko. At ang pamilya ay parang barko. Na ililigtas ng Diyos ang lahat ng nasa loob ng barko. At walang pwedeng magbukas at magsara ng barkong yon kung di tanging ang Diyos lang ang pwedeng gumawa ng bagay na yon. Amen? So, sa Matthew chapter 24, binabanggit din ang pagdating ng Panginoon ay matutulad sa panahon ni Noe, na ang mga tao'y may kasalan, kasiyahan, nagiinuman, nagkakainan, at biglang darating ang bagay na hindi hinaasahan. At yun ay ang pagdating ng ating Panginoon. Still, nananampalataya po ba tayo? Things that will destroy our faith ay yung wrong understanding about faith. Kasi po ang mga tao, gusto nila instant. Pag nanalangin, gusto, nandiyan agad.
Di ba? Ang tao ngayon mahilig sa instant eh. Instant noodle. Ano pa? Kakain na lang. Instant food. Fast food. Fast food chain. Di ba? Upo na lang. Kain na. May drive-thru pa. Meron pang mga online. Order ka online. Darating na. Ganyan po ang tao. Kaya ano ho, hindi na nakikita yung pag-aantay, hindi na nakikita yung paggawa nito, paano ginawa. Di ba? Paano ito inihanda na napakahirap ng ginawa? Di ba? Tingnan niyo po si Noe. Ilang taon din niya ginawa yung arko. At ilang mga tao ang mga nagsasabing negatibo sa kanya para masiraan siya ng loob. Di ba ang sitwasyon ngayon parang sinasabi na wala ng pag-asa? Takbo ng mundo, parang wala ng pag-asa, hindi na babalik sa normal. Ito na yung new normal. Di po ba? Kapatid, aims to destroy our faith is wrong interpretation about faith. Faith, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya ano man ang nangyayari, yumayanik man, lumilindol man, ano man ang nangyayari, bumabaha, no? Taggutom, taghirap, still, hindi nawawala ang katapatan ng Diyos. At ang kanyang salita ay hindi babalik sa kanya ng walang kabuluhan. Faith is not a light that scatters all our darkness, but a lamp that guides our step in the night. Amen? Hindi rin ito maliliwanagan lahat, yung faith. Kundi ito'y tanglaw sa atin habang tayo naglalakad sa kadiliman at sa magulong mundo na nagbabago, ito ang ating magiging tanglaw. Yung pananampalataya na nasa iyo at nasa akin. Maging tapat tayo hanggang wakas. Ikalawang bagay na sumisira sa pananampalataya, walking by sight and not by faith. Hebrews chapter 11 verse 13. Silang lahat ay namatay na may pananampalataya, hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos. Sino to? Yung mga Israelites sa wilderness. Hindi sila nakarating sa lupang pangako, pero ano ho, natanaw nila at still namatay sila na nananampalataya. Walking by sight and not by faith. Kung ikaw ay lagi ka nakatingin sa mga bagay na nakikita, hindi ka nga magtatagumpay sa mundong ibabaw na ito. Amen? At hindi kinalulugdan ng Diyos sa mga lumalapit sa Kanya na hindi nananampalataya. At ang pananampalataya ay hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos. Pero ano? Namatay silang nananalig sa Diyos. Ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Natanaw lang nila, itinuring na natanggap na nila. Ganun po yung ating pananampalataya. Di ba? Even though I can see it, He is still working. Even though I can feel it, He is still working. Di ba? So, dayuhan lamang. Kanilang, sabi nga nung kinilala nilang sila yung mga dayuhan lamang at nangiibang bayan dito sa lupa. Sapagkat itong lupa ay hindi natin bayan, sapagkat ang totoong bayan natin ay ang kalangitan. Kung saan naroroon ang Diyos. Amen? Hindi tayo tiga rito eh. Nakikipumayan lang tayo dito. At ang lahat ng bagay na tinatamasa natin ay pinagkatiwala lang sa atin. Walang permanenteng mimi-ari dito. Amen? Ang permanente lang natin, yung paglilibingan sa atin. Saka yun lang. Di ba? So wala ho. Hubad tayong pumarito sa mundo, hubad din tayong aalis. Kaya sila, nangamatay, natanaw lang nila. Pero still, nananalig sila na makakamtan nila ang lupang pangako. Hindi literal na lupang pangako ang kanilang nakamtan, kundi yung pangakong lupa sa kalangitan. Amen? Kaya ano, bakit tayo masisiraan ng loob? Bakit tayo mawawala ng pananampalataya? Bakit tayo manghihina? Bakit tayo magtatanong sa Diyos? Ganun ang Diyos. Yung kanyang pangako ay hindi magkakabula at ito po ay matutupad.
Amen? Tandaan po natin. Walk by faith and not by sight. Pananampalataya. Kaya kung ikaw ay lagi kang nakatingin sa paligid, no, hindi mo, yung pananampalataya mo, tignan nyo, tagal-tagal na, hindi pinakinggan ng Diyos yung ating mga dalangin. Minsan pumapasok sa isipan natin yan. O ang tagal-tagal na, yung trabaho nyo, wala pa. Di ba? O, ang tagal-tagal na, yung negosyo nyo, hanggang ngayon, wala. Walang pumupunta mga customer. Hindi na magiging normal. Kapatid, mga magulat kapatid, manangan tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos, hindi sa sinasabi ng mga tao at mga bagay na nakikita natin na nagpapahina sa ating pananampalataya. Sila nga, hindi sila nakarating sa lupang pangako na sinasabi ng Diyos. Pero ano ho, sila ay nanampalataya at naniwala. Ano po ho ikatlo? Listening to the opinion of others. Things to destroy our faith, listening to the opinion of others. Ano ho yun? Yung mga negative people. Numbers 13, 31 hanggang 33. Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa sa atin. Ano po ba ito? Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing ipinasisiyasat sa kanila, ito ang sinabi nila, malalaking tao nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Ito po yung si Joshua, the 12th tribe of Israel, pinadalan po ng 12 spy ang land of Canaan. Kasi ang sabi ng Diyos, ito ang lupang ibinigay ko sa inyo, the land of Canaan. Ang ginawa po ng Israelite, yung 12 lipi ng Israel, nagpadala ng bawat isang espiya. So, 12 spy. At sila po'y pumunta sa land of Canaan. Alam niyo ho, ang report nila, nako, puro higante ang nandun. Di natin kaya, parang mga tipaklong lang tayo. Di natin kaya masukin yon. Pero ang sabi ng Diyos, yung lupang ipinangako ko sa inyo at ibibigay ko sa inyo, at sino man ang lumaban sa inyo at magtangka na lumaban sa inyo ay magagapi ninyo sapagkat ako ang kasama ninyo. Alam niyo ang report ng 10? Kasi dalawa lang ang nag-report ng positive. Yung 10, puro negative. Sabi nila, hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinisiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila. Malalaking taong nakatira doon. At sino mang magtangka sumakop sa kanila, ay lalamunin nila. O ganun kalalaki ang mga tao doon. At hindi lamang po yun. Alam niyo ba, napakaganda ng lugar. Dahil alam niyo ba, nagdala sila ng sample ng prutas. Yung isang buwig ng ubas, kailangan 2 tao pa ang magdala. Dahil ang lalaki ng mga prutas doon. Yun yung 2 tao, ang nidala. Kaya napakaganda ng lugar na ibinigay ng Diyos. Kaya lang, kailangan meron silang talunin. Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak, mga tipaklong lamang kami kung iahambing sa kanila. Alam niyo, ang nag-report lang ng positive, si Joshua and Caleb. Amen? Joshua and Caleb. Bakit to? Sabi nila, hindi. Kaya natin yun, pasukin natin. Yung lupang pinangako ng Diyos Pasukin natin. Kaya natin yun, kahit mga higante yan. Bakit? Kasama natin ng Diyos. Kamusta na tayo ngayon? Magkahigante pa ba ang kalaban natin? Problema. Negative ba ang ating pinaniniwalaan? Mga negative people ba yung mga naririnig natin ang ating paniniwalaan? Mga negatibang balita ang ating paniniwalaan? O ang sinasabi ng salita ng Diyos, kaya niyo yan. Sapagkat ako'y kasama ninyo. Matatala niyo sila. At yung lupang yang ibinigay ko sa inyo, mapapasa inyo. Labanan niyo sila. Pero 10 ang negative
na nag-responde. Okay, the lesson. Mas marami ang nagko-comment ng negatibo. Agree ba kayo doon? Sa atin lang po. Yung mga Kristiyano na yan. Oh? Tingnan mo nga, hirap na hirap lang ang buhay. Wala namang ginagawa. Di ba? Ngayon, pagka nagkasakit ka, ang komento kagad, COVID na yan. Hello? Mamamatay na yan. Lalo na, paghirapan ka huminga. Negative. Di ba? Pag nagpatingin ka ngayon sa ospital, bago ka tignan, papaswab test ka muna dahil nag-iingat din ng mga doktor. Di ba? Kahit na ikaw ay masakit ang ipin mo, ibukol ka, o ikaw nagpapatesting lang ng naramdaman mo, nagpapacheck up ka lang, required swab test ka muna. At ngayon umupo ka lang. Umupo ka lang. Napapatingin ang mga tao sa'yo. Iba na iniisip. Di ba? Kahit kasama mo sa bahay Di ba? Ang dami ang nagko-comment ng negative. Kaya kung ikaw masyadong pusong mamukha at ikaw nagpapa-apekto sa mga taong negatibo or nagsasabing mamamatay ka na, wala ka ng pag-asa, o yung trabaho mo nagsara na, wala ka ng ibang mamapasukan. So, ano pa? Maraming tao ang mapanghusga. Di ba? Kaya yung pananampalataya natin nawawala sa mga komento ng ibang tao. Yan ang nakaka-destroy. Di ba? Minsan kasama mo sa bahay ang mga magsasabi ng negatibo sa iyo. Hello? At kung sino po yung malalapit sa iyo, yun na? Nagsasabi ng mga hindi magandang bagay sa iyo. Dahil sila yung lagi mong kasama sa bahay. Mga kaibigan, di ba? So, mas kakangunti ang nakakaunawa sa salita ng Diyos. It is true. Kakaunti ang naniniwala sa salita ng Diyos. Lagi ang komento nila, yung mga kadili ng kaisipan, yung mga bagay na nakikita, ay naku, mare, ganyan. Nangyari sa kapitbahay namin, ganyan. Upurin ang mo, hirapan din huminga. Ayun. Pag uwi, nasa diyar na. Ikaw ngayon. Takot na takot ka. Di ba? So, negative people, iwasan natin ito. At ito'y nakakapagpahina sa ating pananampalataya. Don't listen to negative influences. Believe in yourself and show others what you can do. Only you can find your potential. Alam niyo ba mga kapatid, bawat isa sa atin ay mayroong kaloob na ibinigay ang Diyos. Iba't ibang talento ang binigay sa atin, yung mga potential natin. At kapag sa pagharap natin sa mga problemang yan, sa mga pagsubok na yan, kapatid, bibigyan ka ng Diyos ng karunungan. Bibigyan ka ng Diyos ng katatagan. Bibigyan ka ng Diyos ng kaparaanan upang malutas mo yung mga problema niya. Kapagkat ang Diyos ay hindi nanunumbat at tapat kapag tayo'y humihingi. At yung mga potential na yan, lalabas yan. Amen? At merong abilidad na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin to overcome any situation in our life. Don't listen. Yung mga negative influences, yung mga bagay na nakikita, yung mga bagay na sinasabi ng sanlibutan, mga social media, mga media, mga balita. Di ba? Ang balita pa naman, laging yung malalaking issue ang kanilang broadcast. Gustong-gusto ng mga tao kasi yung mga negative Di ba? Yung mga pangyayaring hindi maganda, yung mga nagpatayan, yung mga shortage sa mga ganito, yung ganon, di ba? Kaya don't listen to negative influence. At ay ika-apat, past experiences. Bakit po nakakasira ng pananampalataya?
Bakit po nakakasira ng pananampalataya yung mga past experiences? Dahil ito po, naranasan ko na eh. Kung minsan, pag naranasan na natin ang mabigo, naranasan na natin ang hindi magtagumpay at nagkamali, humihina at nababawasan yung ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya kapag kami problema, dalawang bagay. Inilalapit ka o inilalayo ka sa Diyos. Amen? Kaya nasa atin ang pagpili. So, past experiences, ito po, sa Luke chapter 8, verse 43 hanggang 48. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taonang dinudugo at hindi mapagaling ni numan. Naubos na ang kanyang kabuhayan sa mga manggagamo. Ano na-experience ng babae? For 12 years. Dinudugo. Tayo, makakaisang taong pa lang sa lockdown. Hello? Tingnan niyo, di ba? Nagre-reklamo na ang dami ng parang mamamatay na. Kamantalang ito, 12 years na dinudugo. At ano ho, naubos na ang kanyang kabuhayan sa mga manggagamot. Tayo ho ngayon, kapatid, maaaring ubos na yung ating mga saving. Ang dami na nating pautangan na dapat bayaran. Hello, nakakapanghina ng pananampalataya. Na-experience natin, di ba? Kaya dapat nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Ano ba yung mga pangyayari noon? Paano ba sila pinagpala? At paano ba naging matatag sila sa kanilang pananampalataya? At paano sila nakakuha ng kagalingan at kasagutan sa Diyos? Ano po ang nangyari? Lumapit siya sa likuran ni Jesus at tinawakan ng laylayan ng damit nito. Noon di tumigil ang kanyang pagdurugo. At siya ay gumaling. Alam niyo mga kapatid, hindi ho madali ang kasagutan. Kapag tinetes ng Panginoon, gaano katatag ang ating pananampalataya. Sa 1 Peter chapter 1 verse 7, ang pananampalataya ay pinararaan sa apoy upang malaman kung anong kilatis ang pananampalataya na mayroon ka. Sinusubok, pinararaan sa apoy upang malaman kung itong pananampalataya ito ay genuine, na gaya ng ginto. Kapagkat ang nais na makasama ng Diyos ay yung mga mananagumpay at tested and proven ang ating pananampalataya. Kaya sa mga huling araw, meron pa kaya na matatagpo ang tapat ang Diyos. Amen? So, may isang lalaki doon na 38 taon ang may sakit. Ito naman sa John chapter 5, verse 5 hanggang 7. Kanina, 12 years na dinudugo yung babae. At anong ginawa niya? Sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan nito. Tira niyo ho, kapatid. At hindi ho madali. Bakit? Maraming tao, crowd, ang sumusunod kay Jesus na kailangan lampasan mo. Na kailangan pagtagumpayan mo. Baka hawak lang siya kay Jesus. Gagalingin siya. Ito naman po, ay yung lalaki doon, 38 taon nang may sakit. Wow. Kanina, 12 years. Ito naman, may isang lalaki doon, 38 taon nang may sakit. 38 years may sakit. Ano kaya ang sitwasyon mo, kapatid? Kung tumagal ang pandemya ng 38 years. Wow. Baka butot balat na tayo. May magsimba pa kaya? Di ba? Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki. Kaya tinanong niya, tumubang gumaling? Ito po yung sa lugar ng Bethesda. Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusog sa akin. Kapag gumagalaw na ang tubig, pupunta pa lamang ako, may nauuna sa akin. Ito po yung sitwasyon na kung saan merong deposito ng tubig, maraming nag-aabang na merong sakit na lugar na yun. Kasi, meron daw pagkakataon na isang anghel ang bababa doon at gumalaw ang tubig, maglulusungan na ang mayroong mga sakit at sila'y gumagaling. Pero itong 38 years na
lalaki, walang maglusob sa akin eh. Tinanong ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Wala pong maglusob sa akin eh. Saan nakatingin yung kanyang pananampalataya? Sa tubig na nagpapagaling. At hindi niya alam na ang nagtatanong sa kanya ay Diyos. Ay Diyos na nagpapagaling. Kaya minsan yung ating pananampalataya, saan ba nakatingin? No? Kay Jesus lamang tayo tumingin, na author ng pananampalataya. Sa Diyos lang. Kasi kung sa tao tayo titingin, maaaring matisod tayo, magkasala tayo. Dahil yung mga kahinaan natin ang nakikita ng tao. Ngunit ang Diyos, hindi niya tinitignan yung kahinaan mo. Ang tinitignan niya ay yung pananampalataya mo na may kalakip na gawa. Amen? So, lesson, hopeless. Naubos na ang kanyang kayamanan sa kapapagamot. At taon, 12 taon ang dinudugo, maraming sagabal sa paglapit kay Jesus. At yung lalaki naman, ilang taon? Pero tagal mo. Kaya yung binibigay ko yung mga example is biblical example din. Para hindi po tayo mag-alala o magduda. Ito nangyari. Mismo. Kaya kung tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay natin, isipin natin, paano kaya gumaling ang mga tao na nagtiis ng ganong hirap? For how many years? At marami silang nilampasan na problema, barikada, mga obstacle na nalampasan sa buhay bago nila nakamit ang gantimpala at kasagutan. Amen? So alam niyo po ba sa lalaki? Yung lalaki na tinanong ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Wala akong maglusong sa akin eh. Alam niyo ho, pinagaling ni Jesus yung lalaking yun. At ang lahat ay namangha, at ang lahat ay nagulat sila. At yung lahat ng mga nakapaligid doon, mga kapatid, nananalig sila doon sa tubig ng portiko na yon na parang swimming pool. No? Dahil ang akala nila, nandun na kagalingan, kaharap na pala nila ang kagalingan at kasagutan sa kanilang kailangan. Amen? So, win or lose, good or bad, the experience will change you. Bakit po? Wala bang magandang ginawa ang Diyos sa inyo? Isipin nyo. Hindi ba kayo nakaranas ng pagliligtas ng Diyos? Hindi ba kayo nakaranas ng pagpapagaling ng Diyos? Hindi ba kayo nakaranas ng provision ng Diyos? Kaya yung mga bad experience natin, ito yung mga sumisira sa ating pananampalataya na dapat iniisip natin ay ang mga bagay na makapagpapalakas sa ating pananampalataya. Amen? Kaya, win or lose, good or bad, the experience will change you. Amen? Either good or bad. Faith or lose your faith. Kaya mga magulang kapatid, manalig tayo sa Diyos na walang bagay na mahirap sa Diyos at walang bagay na hindi nalilingit sa Diyos at alam ng Panginoon pati ang mga iniisip ng tao. Amen? Number 5 is guilt. Ikalimang bagay na nakasisira sa ating pananampalataya, yung guilt. Bakit po? We don't deserve. Minsan, pag nakagawa tayo ng kasalanan, ay, hindi ako karapat-dapat. Yan ang naramdaman ng mga taong lumalapit sa Diyos. Kaya yung pananampalataya ay nahahadlangan. Saka na ako magka-church, ayusin ko muna yung buhay ko. Mali eh. Bakit? The more yun na lumalapit ka sa Diyos, the more nalalapit ang Diyos sa'yo. Lumayo ka sa Diyos, lalayo din ang Diyos sa'yo. At ang lalapit sa iyo ay ang Diablo. Amen? Psalm 84 verse 11, pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang,
kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sino mang mga gawain ay matuwid at marangal. Bakit po guilt? Di ba pagka nakakagawa tayo ng kasalanan parang ang tingin natin sa sarili natin, nagda-downgrade tayo. Kaya marami ang gusto magpa-pray. Alam niyo po ba yun? Bakit? Kasi mas malakas si brother kay Lord. No? Worker yan eh. Mas malapit yan kay Lord. Kay pastor na lang, mas malapit kay Lord yan. Hindi ho. Pantay-pantay ho tayo sa harapan ng Diyos. Amen? At hindi ko alam kung ano yung pananampalataya nyo. Nagaya ng ating pinag-aaralan. Amen? Hindi ko pwede sabihin na mas malakas ako kay Lord. Lahat tayo po ay mayroong kanya-kanyang dalahin at mayroon tayong kanya-kanyang antas ng pananampalataya. At hindi ko rin alam kung ano mga problema natin. Amen? At bawat isa sa atin ay mayroong karapatang lumapit sa Diyos. Amen? Huwag nating ibaba ang ating sarili. Minsan ito yung nagiging hadlang pananampalataya. Help! Sarili natin para bagang palakasan kay Lord. Lesson, we don't deserve dahil sa ating kasalanan. Mas malakas siya sa Diyos dahil mas mabait siya. Hindi ho papaitan niya. Amen? Hindi rin tumitingin ng Diyos sa estado ng pamumuhay. O sa panlabas na kaanyuan, hindi rin tumitingin ng Diyos. Kahit na isa sa atin, pwedeng lumapit sa Diyos at pinakikinggan ng Diyos. Amen? At hindi ko pwedeng husgahan na ito'y mahina ang pananampalataya nito Ito, malakas ang pananampalataya nito Walang palakasan sa Diyos. Hindi ang tinitigyan ng Diyos ay yung puso. Amen? Kaya ano man ang estado mo sa buhay, ikaw man ay mahirap, ikaw man ay kulang sa kaalaman, ikaw ay kulang sa pag-aaral, meron kang nagagawang kasalanan, kapatid, doon nga gustong magpakita ng Diyos ng himala sa iyo para ikaw ay lalong lumapit sa Diyos. Amen? Kaya huwag nating hayaan na yung konsensya, yung budhi natin, na nagsasabing, wala ka, mahina ka. Mababa ang yung uri ng pagkatao. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ho. Sa Diyos po ay walang palakasan at wala pong, hindi po tumitingin ng Diyos sa mga panlabas na kaanyuan. Bata ka pa, hindi ka pa, kulang ka pa sa experience. Hindi po ganun ng Diyos. Ang Diyos po nakatingin sa mga taong tapat na lumalapit sa Kanya at may pusong handang magpabago at bukas ang puso ng isang tao. Amen? Kaya ano ba ang ating kalagayan, kapatid? Still, tignan ko yung mga pinagaling, mga lumpo, pilay, bulag, may kapansanan, walang kakayanan, namamalimot. Bakit laging ganun ang ini-illustrate ng Panginoon? Dahil sila yung, mapalad. Ang mga walang kakayanan, mahirap, kung hindi niya asahan, ay ang Diyos. Ila'y mapalad. Amen? The guilt can either hold you back from growing or can show you what you need to shape in your life. Ito yung bagay na nagpapababa sa ating sarili. Yung guilt. Amen? Tapos sa Panginoon, kapag ikay pinatawad ka ng Panginoon. At ibinilang kang anak ng Diyos. At doon sa paglago mo sa Diyos, nasa proseso ang bawat isa. Huwag hamakin ng isa na mataas ang pananampalataya kaysa sa mababa ang pananampalataya. Huwag daw hamakin ng kumakain ng karne, yung kumakain ng tinapay. At yung iba'y gatas lang ang gusto. Lahat yan mahal ng Diyos. At lahat ng yan nasa piso, paano tayo palalaguin ng Diyos? Amen? At hindi ko pwedeng i-judge
ang bawat isa, ang antas ng pananampalataya. Hindi ko alam kung anong dealing sa'yo ni Lord. Amen? O, tatlong klase ng mananampalataya eh. Tatlong klase. Ito po yung maikling ilustrasyon. Merong isang lalaki, iyak na iyak. Ang dami ng problema niya. Wala siya ng trabaho, namatay yung mahal niya sa buhay. Naiwan sa kanya yung mga anak niya. Wala siyang bahay, nangungupahan lang siya. Pinalalayas na sila, kapatid. Alam niyo, ang ginawa ng Panginoon sa kanya, inalong siya. Kahit na naginip siya, hindi siya matulog eh. Inalong siya ng Panginoon. At sinabi, huwag kang mag-alala na, ako ang bahala sa iyo. Tumigil siya ng pag-iyak. At yung ikalawa naman, mga magulang kapatid, naiyak din ang iyak. Ganon din ang sitwasyon. Ang ginawa ng Panginoon, tinapik siya. Tinapik. Oh? Alam niyo, nung tapikin siya ng Panginoon, nakita niya ang Panginoon ito tumigil na siya ng kaiiyak. At yung pangatlo, iyak din ang iyak. Ganon din ang sitwasyon, tinabi lang ng Panginoon. Ginanunan lang, okay na. No? Iba't iba ang sitwasyon natin. Iba't iba yung antas ng pananampalataya natin. At alam din ng Diyos, paano tayo i-deal? Hello? Alam ng Panginoon kung paano tayo i-deal. Ano yung una? Parang bata, pinalo. Ikalawa, parang kaibigan niya lang, tinapik lang. At yung pangatlo, inenyasan niya lang, okay. Kaintindihan na sila. Iba't ibang antas ng pananampalataya. Kaya yung guilt, kapatid, hindi ho dapat nangingibabaw sa atin. Yan nakakasira ng ating pananampalataya. Huwag na sabihin, bata pa tayo, marami pa tayong dapat malaman. Hindi ho paramihan ang nalalaman to sa Biblia. Kung di paano tayo lumalapit on time ng situation natin, yung problema natin, paano tayo lumalapit sa Diyos? Hindi yung lumalayo tayo sa Panginoon. Dapat lalo tayong malapit sa Diyos kapag may problema tayo. Hinahanap natin ng Diyos sapagkat siya ang sasagot sa mga problema natin. Walking in fear. Ito po ang huli na nakakasira sa pananampalataya. Ano ho yun? Takot. 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Walking in fear to destroy our faith. Ano yun? Takot. At ngayon marami na hong nahihitakutan. Amen? Bakit po? Dahil sa mga nangyayari. Dahil ang takot po, ito po ay kabaliktaran ng pananampalataya. Dahil once na natakot ang tao, na-discourage ang tao, nawala na ng pag-asa ang tao, mapaparalyze siya na hindi nagagalaw at hindi nakikilot para sa kanyang buhay. Lesson, tatakot tayo sa future. Paano na ang pag-aaral ng ating mga anak? It is true. Lalo na yung mga ama at ina ng tahanan. Maliliit pa sila. Paano na ang kanilang pag-aaral? Kung wala na tayong trabaho, pati negosyo natin ay nagsara na. At naubos na rin ang ating saving. Kapatid, talagang ang sitwasyon ngayon, talagang kung ganun ang mangyayari, panghihinaan tayo ng loob. May trabaho pa kayang mapapasukan? Yung mga nag-aaral ngayon, may trabaho pa kayang mapapasukan? Kaya tignan niyo, college graduate, nandun sa McDo, nandun sa Jollibee, nagpupunas na salamin. Welcome to Jollibee, nasa McDo siya. No? May trabaho pa kayang mapapasukan. Yung ibang nagninegosyo, meron pa kayang mapapasukan? Di ba? Alam niyo, pagka may event sa abroad, halimbawa, nurse ka rito, nurse ka, pag nag-apply ka sa abroad,
assistant ka lang ni nurse. Doktor ka? Assistant ka lang. Nurse ka lang. Tingnan nyo, dahil kulang daw yung ating pag-aaral dito, Pilipinas. Amen? So, dito pa lang sa tao, guilt na. Marami na tayong mga downgraded na tayo. Pero sa Diyos, ang nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos. At ang nagmamataas ay pinababa. Amen? Yung fear, talaga namang may hintakutan ka kapag kinuwenta mo na ang mga pangailangan mo ngayon. At kinuwenta mo na yung mga bayarin mo. At kinukwenta mo na, ano kaya, magsasarado na tayo. Wala namang pumapasok na customer. Fear. Amen? Do not fear or be dismayed, because I am the Lord, your God, who will protect you. Amen? Kaya ano po ang magiging tapat pa kaya tayo hanggang wakas? Let your faith be bigger than your fear. Alam niyo po, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. At ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At ang pananampalataya walang kalakip na gawa ay patay. At yung pananampalataya, kailangan hindi tayo nakikinig sa mga bagay na negatibo. At mga bagay na natin naririnig. At mga bagay na nakikita natin na hindi maganda nangyayari sa ibabaw ng mundong ito. Let faith be bigger than your fear. Conclusion, magtiwala tayo sa Diyos sapagkat Siya lamang ang may kontrol ng lahat ng bagay. Ang Kanyang salita ay mapagkakatiwalaan at hindi babalik ng walang kabuluhan. Amen? So, things that will destroy your faith: wrong understanding of faith, walking by sight, not by faith, and listening to the opinion of others and past experiences, guilt, and walking in fear. The things that destroy our faith. Ako po'y magbubukas sa isang ilustrasyon. Ito po ay ilustrasyon na kung saan tayo kaya ay magiging tapat hanggang wakas. Despite na hindi magandang nangyayari, are we still faithful to God? Ito ang aking ilustrasyon. Si Ambuho ay merong construction firm. At marami siyang housing project. At tungkol sa kanyang housing project, ang kanyang negosyo ay nag-boom. Ang dami niya nagawang bahay, ang dami niyang napatayong mga housing project, at yumaman si Ambo. At ito pong si Isko na kanyang supervisor, lahat ng mga project niya, siya ang pinagkakatiwalaan niya. And one time si Isko nagtanong, ano kaya, bakit ako hindi man lang binayaan ni Ambo? Ba't ako hindi man lang ako binigyan inambunan kahit ng konting kayamanan, negosyo, hanap buhay? Still, ganito pa rin ako. Sunod-sunod lang ako kay Ambo. And one time, pinatawag ni Ambo si Isko. Isko, dahil sa matagal na kitang kasama, Isko, dahil ikaw ay mapagkakatiwalaan, sabi niya po, etong huling project mo, gumawa ka ng pinakamagandang bahay. Mga materyales, puwerte at mamahalin ang ilagay sa bahay na ito. At kapag natapos mo ito, no, ay ako'y magre-retire na, sabi niya po. At alam niyo ba, mga kapatid, ang ginawa ni Isko, dahil ito na yung last project niya at kay magre-retire na yung kanyang amo, sabi niya, total, hindi naman ako pinayaan at pinagpala ni Ambo. Tagal-tagal ko nagtrabaho sa kanya, ang dami-dami kong bahay na ginawa, itong last project niya. Ako naman ang kailangang kumita. Alam niyo yung ginawa niya sa bahay? Ang ginawa niyang bahay,
ay mga mahihinang klase ang kanyang ginawa. No? Yung bakal, substandard. Yung simento, 2 butas lang ang merong palitada. At yung bubong, imbis na steel trusses, ginawa niya mga kawayan lang. Ha? Sa madalit salita, ginawa niya ito, yung last project niya, na hindi maganda. At ginawa niya, minake-upan niya lang para mukhang maganda. Alam niyo ho, nung matapos ang bahay, sabi ni Isko, Ambo, eto na. Pinagawa mo sa aking huling project. Gawa na. Okay, ang ganda. Ayos. Akin na yung susi. Binigay niya kay Ambo. At ang ginawa ni Ambo, Isko, sa iyo yung bahay na yan. Ito ang susi. Alam niyo ho, sabi ni Isko, hindi ko alam. Ito pala yung regalo sa akin ni Ambo na aking pinagsilbihan. Pero anong ginawa ko? Ang materyales na ginamit ko hindi maganda. At marurupok na bagay ang aking nilagay. Ano ang lesson dito, kapatid? Ang ating Diyos ay gumagawa at gumawa na ng bahay sa kalangitan. At ang gumagawa po ng materyales ng bahay na yan ay tayo. Bawat isa yung mga ginagawa natin. Kaya ano man ang ginagawa natin dito, pagputihin natin. Ang mga materyales na ipadala natin ay yung mga katapatan, kaputihan, pananampalataya. Although sa tingin natin na wala nangyayari. Wala naman. Kapatid, God is faithful. Tapat kaya tayo hanggang wakas. Pagbutihin natin ang pagtakbo. Pagbutihin natin ang ating pananampalataya. At ating ipamuhay ang kanyang salita. In spite of many problems, in spite of many situations in our life, kapatid, still be faithful. Kahit na hindi natin nakikita, even though we can see it, even though we can feel it, God is still working. Shall we all stand? Hallelujah. Glory to God. Let us worship the Lord before I pray, each and every one of you. Hallelujah. Yes, Lord, you are here. You are moving in our midst. Hallelujah. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. For you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. God is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. God is who you are. You
O Panginoon, ay pagpapala sa bawat isa. Pananampalataya, O Diyos. Katatagan sa buhay na ito, Panginoon. At katagpuin mo lahat ng aming pangailangan, O Diyos. Alisin mo ang pagdududa sa aming pananampalataya, pagtitiwala sa iyo. Ama, magtiwala kami sa iyong salita, Panginoon, na meron kang gagawin ng natimala sa aming mga buhay. Na buhay ng iyong mga anak. We have to believe at kailangan kami maniwala, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago ngayon at pakailanman. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at pakailanman. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. You change not, O God, in the mighty name of Jesus. Ama, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat, O Diyos, sa pagpapala. Maraming salamat, O Diyos, sa kalingan. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong divine provision. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na hindi nagpapalit. Maraming salamat sa iyong salita, Panginoon. At tanggapin mo kong lahat ng aming pasasalamat, lahat ng aming pagpupuri sa dakilang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, ang lahat ng anak ng Diyos ay pagtapinan. Amen. To God be the glory. Hallelujah. So, ay ko'y manalangin. Amang Diyos na nasa langit, na punong-puno ng habag at pagpapala, sa pangalan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon. Ang mga bagay na itinuro mo, Panginoon, ng mga nakakasira sa aming pananampalataya. Dalangin ko po, O Diyos, ang lahat ng bagay nito ay pakaingatan namin upang kami hindi madaig ng mga tukso at mga pagsubok, mga suliranin sa aming buhay na dumaraan ngayong may pandemya. Dalahin ko po, O Diyos, ang kalakasan, pananalig, pananampalataya at pagtitiwala sa iyong salita, Panginoon, ang iyong igawad sa bawat isa amin. Na mapagtagumpayan namin ang mundong ibabaw na ito. At dalahin ko, O Diyos, ang masaganang biyaya at pagpapala, ipagkalaro mo, Panginoon, sa iyong mga anak at ang iyong divine protection saan na kami pumaparoon. Maraming salamat po sa buhay at kalakasan. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa amin. Maraming salamat sa divine provision mo, Panginoon. At sa aming pasamantalang pag-uwi at pag-iwalay, saan man kami pupunta, ang dalangin ko po, O Diyos, ang iyong pag-iingat ang maranasan namin. Dalangin ko po, O Diyos, ang masaganang biyaya at pagpapala na igawad mo sa amin. Mga magulang, kapatid sa Panginoon, tanggapin po natin na masaganang habag ng Amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoon sa Kristo at ang pagtitisan ng Banal na Espiritu, ngayon pa sa walang hanggan, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. To God be the glory. Hallelujah. Minsan pa, papurihan natin ang Panginoon. Kaya may pinakamalakang palakpak para sa Kanya. Hey! Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make you praise, glorious. You are glorious. Oh God, you are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your
Shout it out if you know this. Sing it out for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are Look like this with you guys. oh, shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, say, shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you shine.